Brigada in the heart of changing lives. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, din yung Filipino time, alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanahon. Siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda, Brigada, Ronda. Brigada, anuman ang kaganapan, opinyon, reaksyon, hihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda, Brigada. Magandang hapon, narito po ang mga balita ngayong Huwebes, ngayong Miyerkules. Brigada. Panukalang pagsuspendi o pagbaba sa excise tax ng fuel, posibleng malagdaan ni Pangulo ngayong araw. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. Live report. Pirma na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hinihintay para maisabatas ang panukalang magbibigay kapangyarihan sa kanya na suspendihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo matapos itong aprobahan ng Senado at Kongreso. Sa kanyang presidential address ngayong hapon, sinabi ng Pangulo na nasa opisina na niya ang panukala at handa na itong lagdaan ngayong araw. Gayunpaman, nilinaw ng punong ehekutibo na hindi pa agad ipatutupad ang suspensyon ng excise tax dahil may mga kondisyon sa batas na kailangang matugunan bago ito gamitin. Anya patuloy pang pinag-aaralan ng pamahalaan kung kailan ang tamang timing ng pagpapatupad, lalo na't pabago-bago ang presyo ng langis sa world market. Dagdag pa niya, layunin ng hakbang na ito na mahanap ang balanse sa pagitan ng pagbibigay ng tulong sa publiko at pagpapanatili ng kita ng pamahalaan. Sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike, inaasang makatutulong ang hakbang upang mabawasan ang dagdag na gastos ng mga motorista at commuter. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ronda, Brigada. Samantala mga kabrigada, sa ibang balita ipatatawag na ho ng House Committee on Justice ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte sa isyu ng confidential funds na si Ramil Madriaga. Nagmosyon si House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima base sa request ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na inaprobahan naman ng committee. Dahil dito maglalabas po ng subpoena ducis tecum para i-produce ang mga sumusunod na mga dokumento. Kabilang po rito ang records ng National Bureau of Investigation sa naging pagsisiyasat nito sa umunoy pagbabanta ni Vice President Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang rito yung duly certified true copy ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth of SALN ni Duterte mula 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2025. Certification sa iba pang dokumentong may kaugnayan sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education mula 2022 hanggang 2023. Records ng Philippine Statistics Authority o PSA hinggil sa birth, marriage at death certificate ng beneficiaries ng confidential funds. Affidavit ni Ramil Madriaga, income tax return at iba pang tax records ng pangalawang Pangulo at business records nila ng asawang si Manasseh Carpio sa Securities and Exchange Commission.
Samantala, ang issuance naman ng subpoena ad testificandum ay para sa pagdalo ni na Attorney Michael Poa, Attorney Gloria Camora, Attorney Cynthia Pantanal. Inaprubahan din ng komite ang pagtiyak sa protective custody kay Madriaga kaya makikipag-ugnayan ang Office of House Sergeant at Arms at Legislative Security sa Bureau sa BJMP. Bukas naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na questionin ang proceedings ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment. Sa isang briefing ay sinabi po ni na Defense Spokesman Michael Poa at Counsel Sheila Zizan na hindi nila kinikilala ang otoridad ng House of Representatives para isagawa ang naturang trial sa impeachment case. Git po ng mga ito, tanging ang Senado ang may constitutional jurisdiction para rito. Dahil dyan, sinabi po ng defense team na kinokonsidera na nito ang ilang posibilidad upang makahanap ng remedyo sa pagdinig ng Kamara. Maliban dito, sinagot din ni Siso ng pahayag ni Congressman Laila De Lima na isang disrespect o hindi paggalang sa proseso ang hindi pagsipot ng pangalawang Pangulo. Ayon sa abogado, hindi nila maintindihan kung paano ito naging isang disrespect. Dagdag pa ni Poa, hindi obligado si Duterte na humarap sa impeachment proceedings ng Kamara at wala umano ito sa konstitusyon. Samantala, tiniyak pa rin ni Poa na handa itong humarap sa komite matapos siya ang isyuhan ng subpoena. Ayon sa kanya, wala siyang nakikitang dahilan para hindi sumipot dito kaya susunod siya sa utos. Nabatid na ang may inaprobahang motion sa House Committee para maisyuhan ng subpoena si Poa na nagsilbi bilang Chief of Staff ng DepEd sa mga 2022 hanggang 2023. Paggamit ng salitang mini-trial sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte, pinanintigan Justice Panel Chair walang pinagsisisihan. Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Brigada Live Report. Brigada Roel, binigyang diin ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luis na malaki ang pagkakaiba ng pagdilis sa Senado at ang ginagawa nilang impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa punong balitaan, matapos ang unang araw ng hearing proper, nanindigan si Luis na maihahamping ang impeachment proceedings ng komite sa mini-trial na kanya namang ginamit upang tulungan lang ang publiko na magabayan sa takbo ng pagdinig. Ang tinutukoy anya ng Justice Panel ay ang pag-iral ng probable cause para iakyat sa Senado ang reklamo, samantalang sa mataas na kapulungan ay yung pagiging guilty o inosente na yung titingnan. Ipiniliwanag din ito na ang impeachment hearing ng Kamara ay katumbas ng isang preliminary investigation kung saan pawang clarificatory questions ang ibabato ng mga miyembro. Hindi naman nagsisisi si Luis na ginamit niya ang salitang mini-trial. Kung tatandaan naman yung naging issue sa Supreme Court, pinaalalahanan ang House of Representatives patungkol sa pagtimbang ng ebidensya na susuporta sa impeachment complaint. Samantala, bagamat iginigit ng kampo ni Duterte na unconstitutional ang pagdinig, hindi umano sila titigil na imbitahan ang pangalawang Pangulo at bukas pa rin na dumalo siya sa anumang yugto ng pagdinig. In the heart of changing life, ako si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Sa ibang balita po naman, oil exploration talks ng Pilipinas at China posibleng ibalik sa gitna ng oil crisis. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada Live Report. Wala pang formal na muling pag-uusap ang Pilipinas at China kaugnay sa posibleng joint oil exploration ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Ginawa ni Lazaro ang pahayag kasunod ng mungkahi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring buhayin ang kasunduan sa Beijing lalo na sa gitna ng bantang krisis sa langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Sa panayam sa kapihan sa Manila Hotel, nilinaw ni Lazaro na sa ngayon ay wala pang restart ng negosasyon, ngunit posibleng mangyari ito sa mga susunod na panahon. Ayon sa kalihim, hindi na bago ang ideya ng joint exploration dahil ilang beses na rin itong napag-usapan noon. Gayunman, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan sa ilang mahalagang detalye, kabilang ang mga posibleng constitutional issues. Samantala, nang tanungin hinggil sa tila neutrality ng Pilipinas sa Middle East conflict, nilinaw ni Lazaro na hindi nangangahulugang walang pinapanigan
ng bansa. Nag-iingat lamang daw ang pamahalaan upang maprotektahan ang kapakanan ng tinatayang 2.4 milyong overseas Filipino workers sa rehiyon. Dagdag pa niya, nananatiling hamon sa mga ahensya ng gobyerno ang repatriation ng mga apektadong OFW. Kabilang dito ang humigit kumulang 800 Pilipinong nakapangasawa ng mga Iranian, gayon din ng mga turistang nagsasagawa ng religious pilgrimage. Samantala, may ilan namang Pinoy ang pinipiling manatili sa kabila ng umiinit na tensyon sa pagitan ng United States, Israel at ng Iran. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada! Sa ibang balita pa rin, mga kabrigada, inilabas po ng Pulse Asia ang isang survey na nagpapakita sa dahilan ng mga Pilipino kung bakit may tiwala sila o hindi nagtitiwala kina Pangulong Bongbong Marcos at kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa February to March 2026 survey, ang pinakarason kung bakit pinagkakatiwalaan ng publiko si Pangulong Marcos ay dahil sa laban nito kontra korupsyon. Samantala, lumabas din dito na ang pinakamadalas na rason kung bakit hindi kumpiyansa mga tao sa kanya ay ang kabiguan nitong makontrol ang inflation. Mababatid na bumili sa inflation sa bansa ng 2.4% noong Pebrero. Dahil dito, nagbabala ang mga ekonomista hinggil sa posibleng pagsirit ng presyo ng mga bilihin sa mga susunod na buwan dahil sa epekto ng giyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Maliban sa mga ito, ilan sa mga lumabas na rason sa distrust rating ng presidente ang kabiguan niya ang labanan, ang katiwalian, tuparin ang pangako, gampanan ng kanyang tungkulin, kontrolin ang presyo ng mga bilihin at maging sa paglaban sa kriminalidad. Pagdating naman kay VP Sara, hati ang dahilan ng mga Pilipino kung bakit nila ito pinagkakatiwalaan. Kabilang sa mga rasong ito ay ang kakayahang mamuno at pagiging matulungin. May ilan ding hindi tiwala sa Vice Presidente dahil sa kabiguan itong sagutin ang mga aligasyon hinggil sa maling paggamit ng confidential funds na inilaan sa kanyang opisina at sa Department of Education noong siya pa ang namumuno rito. Maliban dito ang distrust ratings, di niya ay dahil sa umano'y pagbabanta nito sa administrasyon, pagiging palamura o bastos, kawalan ng mga nagawa at madalas niyang pagbiyahe sa labas ng bansa. Brigada! Nagbabala po naman ang pag-asa sa posibleng pagtaas ng temperatura sa bansa kasabay po ng nakaampang El Nino ngayong taon. Sa inilabas na El Nino Watch, sinabi po ng pag-asa Senior Weather Specialist Dr. Joseph Basconcillo na may 62% na tsansa na mabuo ang El Nino sa pagitan ng July hanggang September 2026. Dagdag pa po nito aabot sa 83% ang posibilidad na magpatuloy ito hanggang sa katapusan ng taon at maaari pang umabot hanggang 2027. Inaasahan papalo sa 29.5 hanggang 37.2 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila ngayong Abril, habang mas mataas pa ang posibleng maranasan sa mga susunod na buwan ng Mayo at Hunyo. Ayon sa pag-asa, posibleng maging mahina hanggang katamtaman ang lakas ng El Nino. Ngunit maaari pa rin ito magdulot na matinding init sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko at mga ahensya ng pamahalaan na maghanda sa posibleng epekto nito, kabilang ang matagal na tagtuyot at pagtaas ng demand sa tubig at kuryente. Brigada! At yan na po mga kabrigada ang kabuang detalye ng mga balita sa oras na ito. Ako po naman ang inyo naging lingkod in the heart of changing lives, Brigada Roel Chaco. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyo lahat.